at magkaroon ng kaligtasan. Itinatag mo ang banal na Eucharistia sa Espiritu upang maging daluyan ng matatag na ugnayan ng Diyos at ng tao. Sa pagninilay namin sa unang istasyong ito, matuto sana kaming magsakripisyo, hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa aming kapwa. Matuto tayo magbahagi sa kung ano ang meron tayo. Hindi sapat na sabihin na aawa tayo sa mga naghihirap at nagluluto. Ang ating pasasalamat sa Diyos at maipadama ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ay mahalagang pamamaraan upang mapaunlad ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos at sa Jesus. Panginoon, lalo hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Kabanat ng Ama nating may kapal. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo kung hindi kayo mataig ng tukso. Lumayo siya sa kanila na may isang pupul na bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika naman, kung maaari ilayo mo sa akin ang kanis na ito. Gayon may hindi ang kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ang hapis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim. Tumuro sa lupa ang kanyang mga pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya, pagkapanalangin at umabot sa kanyang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At tinanong si Jesus, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga kapangyarihan sa lahat. At makikita ninyo siya ay dumarating. Yun na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasyan ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, at ang mga skriba, at ang iba pang bubuo ng saserdote. Pinagapos nila si Jesus at nila kay Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang tinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluluran at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Salamat sa Diyos. Sige. Ang koronang tinik ang ginamit ng mga kawal upang siya ay laitin. Ipinatong sa kanya ang tinik na simbolo ng kahihiyan at sakit sa halip, na isang tunay na koronang simbolo ng karangalan at kaluwalhatian. Napagtagumpayan ni Jesus ang pagbasa. At matapos putyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Pagninilay. Ang krus sa inyong tinanggap at ang krus dulot ng aming mga pagkakasala, ang krus ng aming mga kahinaan, kasa ng bawat isa ng mga walang malay na kalakihan, kababaihan at kabataan, ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, kayahalan, pagmamataas at marami pang uri ng kasalanan.
may kani-kaniyang tayong krus na dinala. Pagbasa. Habang sumusulay ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasapasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panuluya at palilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalis pusta ng kanyang dinanas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami tayong naririnig sa balita ng mga taong sumusuko na dahil sa hirap ng buhay, maaaring nararanasan natin ang ganito at dahil sa ganitong sitwasyon ay nasasambit sa atin. Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan Sa Kristo. Pagbasa. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang mabigat na bukid ay hindi ang karaniwang krus. Ramdam mo ang tigas ng kahoy at bigay nito na humihiwa sa iyong balikat at kalamnan, dahilan upang ikaw ay maglupaypay sa iyong paglalakad. Pagbasa. Sinusundan si Jesus ng marami at nananalitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasambatin nila. Mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunan hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, lumho kayo sa amin at sa mga puno. Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa ang gagawin sa tuyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yesu Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng sorry po. Pagbasa. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isang. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mo sa daigdigan. Pagbasa. Tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at nagsabi. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang mga kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may parusa ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day sasama kita sa paraiso.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na, mga katagang nagpapaalala. Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga pamilya, nagsisimula ang kalinga at pagmamahal sa atin ng ating mga ina habang tayo ay bitbit nila sa kanilang mga sinapupunan ng siyang na buwan. Sa araw ng ating kapanganakan ay buwis kami na nakikipagsapalaran ang mga ina na silayan lamang natin ang kagandahan ng daigdig. Pasa. Tayo po ay lumuhod. Pwedeng lumuhod. Nang mag-ikalabing dalawang tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa ikatlong hapon. Doon na puno ng maasim na alak at itinubog nila ito sa isang espongha. Ikinabit sa sanga ng esposo at idinikit sa kanyang bibig. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya, dahil sa makamundong bagay, tayo nagiging madamot. May mga pagkakataong hindi tayo tumutugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Sa mga bagong teknolohiya ngayon, Ligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Bago magtakip silim, dumating isang mayamang taga-Arimatea na ang Malay Jose. Siya alagad ni Din Jesus. Lumapit siya kay Pilato at humingi ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot sa bagong kayang lana. Inilagay niya ito sa sariling libingan na hindi pa unang ipinaupuan niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan ito ang isang malaking bato, saka umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagmamahal niya sa atin ay hindi lang sa salita, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Ikalabing-apat na istasyon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Nakaraan ang araw ng pamahinga, pagbubuting bayan ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Jesus, Maria, Magdalena, at ang isa pang Maria. Biglang mandol na malakas, bumaba mula sa langit ng isang anghel ng Panginoon. Na parang kidlat. Ang puso, kapag muli nating nakita ang isang dating kaibigan, matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga... So, yun nga, natapos na ang aming Station of the Cruz. So, mag-ano na kami ngayon. Magmimisa na sa aming last station. This is Joy. This is Joy. Nagpe-prepare kami ngayon ng venue dito sa kay Sis Lani Foss. Ito. Pakita ko sa inyo yung pwesto namin. Ayan. Ayan si brother. Ayan. So, anantay lang namin si Pat. Pakita sa inyo yung altar. Sinanong ako kahapon. So,
Itong CMG. Palakpakan po natin ang Panginoon at ang isa't isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan pagmamahal. Yun, may kainan pala. Yehey! Thank you! Yehey! Naku, baka maubusan ako. Tapos na ang misa. Ayan. Kain-kain. Tingnan, slow. Nag-video ka? Video in picture. Kuha ka doon ang tinapay ko. Meron na ako. Ay, sinapay na naman pa niya. Wala na. Yung mga sakristan. Yan pa yung presidente na Kainan. Kainan portion. Gutom na. Kainan portion. Kain. Thank you, Sis Lani sa foods. Ayan ang sponsor namin, ang aming press. Picture, sis. Picture. Video ka, mag-picture ka dito sa atin. Picture. Thank you, sis. Ang dami naman. Ayan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Cecil. Kaya na yan.